Thank you, Brother Pastor. Magandang maulan, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Paki-on yung mic. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ayan, nagkaikin na awatan tayo. Isang maulan po na gabi sa ating lahat. Praise the Lord! Sino tinaragsaki, tinayting arabi? Amen. Amen. Hallelujah. Kami po ay nagagalak sa gabing ito dahil nagkita-kita na naman ang mga anak ng Diyos na masaya. Amen. Kahit maraming problema. Amen. Amen. Sa gabing ito, mga kapatid, ang mensahe ay pinamagat ng pananampalataya sa lahat ng panahon. Pananampalataya sa lahat ng panahon. Makita. Sangkita. Ayon sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 8, ganito ang pagkasabi. Si Kristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Purihin ang ating Panginoon. Lahat po tayo mga kapatid ay nakakaranas ng mga bad times. Wala pong exempted. May magulo sa pamilya, may mga sakit, may problema, may bigo, na paay, na upay, sa mga pangarap, may nakagawa ng mali, pero tayo ay natututo mga kapatid, ng ganun na lamang sa mga karanasan natin sa buhay. Pero hindi lang naman yun mga kapatid, di ba? Nakakaranas din tayo ng mga magaganda. Lalo na pag may nagtagumpay sa loob ng pamilya, may nakatapos, tayo ay nagdiriwang. Pag masagana, lahat ay masaya. Lalo na pag may pera. Amen. Nararanasan natin mga kapatid. Dahil ito ang katotohanan na hindi natin mapapasubalian, ngunit merong isang higit na katotohanan mga kapatid. Ito ay ang ating pananampalataya na nananatili anuman ang sitwasyon sa buhay. Pananampalataya na mananatili sa lahat ng panahon. Hindi po pananampalataya kahapon. Hindi po pananampalataya ngayon. Ngunit, pananampalataya sa lahat ng panahon. Bakit mga kapatid? Bakit ba maaaring manatili ang pananampalataya sa lahat ng panahon? Bakit kailangan nating magpatuloy na manampalataya? Ano man ang sitwasyon, ano man ang iyong kinalalagyan, ano man ang iyong pinagdadaanan. Bakit? Sapagkat mga kapatid, ang katotohanan ay nakasalalay sa pagtitiwala natin sa iisang Diyos na maaari nating pagkatiwalaan. Amen? Nagets nyo mga kapatid? Amen. Amen. Bakit ba maaari nating pagtiwalaan ng Diyos? Bakit mga kapatid? Kasi siya lang ang handang tumulong sa atin. Siya lang ang may kakayahan na tumulong sa atin. God has the capability and willingness to help
Each and every one of us. Huwag tayong umasa sa tulong ng taong mga kapatid. Dahil limited yan. Dahil nanunumbat yan. Di ba? Limitado mga kapatid ang taong pag tumulong, sisingilin ka pa niyan. Mapagkakatiwalaan natin ang Panginoon mga kapatid. Dahil sabi ng teksto natin, sapagkat siya ay hindi nagbabago. Kung ano siya kahapon, siya rin ang ngayon, siya rin ang magpakailanman. Kasi mahirap pagkatiwalaan mga kapatid. Kung minsan ang taong, lalo na kung moody-moody, o kaya, kabilugan ng buwan. Di ba? Meron ba tayong kakilala na ganun? Na bago mo malapitan ay checkin mo muna kung nakamood. Kung maayos ang ganyang pagkagising. Kasi napakadaling magbago mga kapatid. Ang taong. Ngayon mabait. Pag-ihip ng hangin, masungit na. Di ba? Aray, katawan ni nanay. That is the reality mga kapatid. Dahil tati kinapudno, itibiyag. Ngunit ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, mapapanaigan natin sapagkat hindi siya nagbabago. Ang Hesus na nagpatawad kay Magdalena na makasalanan ay siya ring Hesus na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Si Hesus na siyang umunawa sa pag-aalinlangan ni Tomas ay siya ring umunawa sa ating pag-aalinlangan. Si Jesus na siyang gumawa ng himala sa kasalan sa Kana, mga kapatid, ay siya ring higit na gagawa ng himala sa iyong buhay, sa aking buhay at sa kanilang mga buhay. Gagawin ng Diyos ang imposible na magiging posible, mga kapatid. Si Jesus na siyang bumuhay kay Lazaro ay siya ring bubuhay sa iyo. Siya ring bubuhay sa akin pagkatapos ng kamatayan. Maaasahan natin mga kapatid ang ating Panginoong Jesus. Maaasahan natin ang kanyang tulong. Lalo na pag dumaranas tayo nang alam natin na hindi na natin malalampasan. Ang buhay Kristiyano mga kapatid, daranas at daranas tayong masusubok at masusubok kung gaano katatag ang ating pananampalataya. Kaya't sa gabing ito mga kapatid, maaaring maramdaman natin kung minsan ay tayo ay nag-iisa. Maramdaman natin na parang wala ka ng kaibigan, na hindi mo man lang masabi yung pinagdadaanan mo, na hindi mo man lang ibalasyo mo kuma, nyakakapsat, day bakbaklayang itigayom mo. Ngunit kung minsan, mga kapatid, nawawalan tayo ng lakas ng loob. Kasi, ay di kinadagsan day yawawitam kakabsat. Di man lang may balasiw. Kasi ang pakiramdam mo ikaw ay nag-iisa. Parang, sabi ko kanina, hindi mo na malalampasan. Ngunit mga kapatid sa gabing ito, si Jesus kailanman ay hindi kanya iiwan, hindi kanya papababayaan sa gitna ng ating kalungkutan, sa gitna ng ating pinagdadaanan at pagdurusa. Ang sabi niya, hindi tayo iiwan.
kailanman ay hindi pababayaan. Hindi lang yan mga kapatid, maaasahan natin ang ating Panginoon sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Nandani man ang leksyon ng garapsan. Sino tinatupad nan? Marami na namang mga matatamis na pangako. Matatamis na pangako is waving. Ang mga politiko, mga kapatid, kadalasan ay napapako yung mga pangako. Maminsan diyan kaya tintin, putusin ko natin pa niya, ano ka? Matatamis na pangako ng mga politiko na kadalasan ay napapako. Ang sabi nga, their promises are made to be broken. But this night, mga kapatid, God is the promise keeper. All His promises are made to be fulfilled, mga kapatid. Because He is faithful, He is true, every time, anytime, and all the time. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Maasahan natin ang ating Diyos sa kanyang mga pangako. There are 365 promises of God kung hindi ako nagkakamali. How many days in 1 year? 365 days. Ibig sabihin mga kapatid, may isang pangako ang Diyos sa bawat araw. Kaya bakit ka pa aasa sa pangako ng mga politiko? Nandiyan naman ang Diyos na hindi nangiiwan, hindi nagbabago, hindi nagsisinungaling. Mga kapatid, kaya kung ikaw ay nakatagpo na ng kalinga mula sa ating Panginoon, panatag na ang loob natin mga kapatid na umasa sa mga pangako ng Diyos sa atin. Umasa sa pag-asang ito dahil siya ay mapagkakatiwalaan. Siya ay hindi nagbabago. Mga kapatid, sa gabing ito, ano naman ang tugon natin? Sa lahat ng ito, sa katapatan ng Panginoon, dapat din nating tugunan, mga kapatid, gaya ng pananampalataya natin. Huwag tayong bumitaw. Ngunit, mga kapatid, yung pananampalataya natin ngayon, sana maging ganap. Hangali, daluy, kasla daluyon nga, sala-sala nga kas kakabsat yalon. Ang gumakas jay kakabsat, iti pananampalataya tayo. Dahil siya ay tapat sa atin, mga kapatid. Sana naman, huwag tayong maging taksil sa Kanya. Pagkat siya ay napakatapat sa atin, pagkat siya ay mahalaga, tayo ay mahalaga sa Kanyang harapan, huwag naman sana nating baliwalain ang Diyos sa ating buhay. Kasi binigay niya ang pinaka-the best para sa atin. Hindi ba natin kayang ibigay, mga kapatid, ang pinaka-mabuti, pinaka-the best sa ating mga buhay? Ang mundo ay napakabilis magbagong. Ngunit, ang bersikulo na ito, mga kapatid, binibigyan tayo ng napapanahong katiyakan ng Jesus na pinaggalayan ng ating mga ninuno ng kanilang mga buhay, ng mga naunang Kristiyano, ay siya ring Jesus na pwede nating paggalayan ng ating mga buhay. Ang Jesus na umakyat ay siyang bababa
upang gantimpalaan, mga kapatid, nang walang hanggan ang mananatiling nagtitiwala sa Kanya, ang mananatiling tapat sa Kanya, ang mananatiling mananilbihan sa Kanya, tapat hanggang wakas, mga kapatid. Ito po ang mga salita ng Diyos sa gabing ito, mga kapatid. Sana ay nakadagdag na naman sa ating mga kaalaman, sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay, upang ang ating pananampalataya, mga kapatid, sana masarakan ko man ang po Diyos, nga dahil nga pamating, pagputan tayong kakabsat, aging gana, nga umay na tayo, alaan kakabsat. Purihin ang ating Panginoon. God bless us all, mga kapatid. Ted ko ni tayo tantay nga pastor. Napakaganda po yung mensahe ng ating Panginoon. Patuloy po tayong manampalataya sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos ng ating pinananampalatayanan ay maaasahan sa lahat ng bagay. Patuloy tayong manampalataya sa Panginoon sapagkat kahit kailan ay hindi po nagkulang ang ating Panginoon. Kung tayo po ay nakakaranas na parang nawawalan tayo ng pananampalataya sa Panginoon, nakakaranas na parabagang walang nangyayari sa ating mabuhay, na parabagang iniwan ka ng Panginoon, kapatid, lagi mong tandaan, ang Diyos hindi nangiiwan. Ang Diyos hindi Kanya pababayaan. Ang Diyos yayakapin Kanya. Ang Diyos mamahalin Kanya. Ang Diyos kakalingain Kanya. Ang Diyos poprotektahan Kanya. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Muli nga nating awitin yung inawit natin kanina sa worship, na kapag tayo po ay lalapit sa Panginoon, ang Diyos naman ang lalapit sa atin. It is biblical in the book of James or Santiago, draw near to God and He will draw near to you. Lumapit ka sa Diyos at ang Diyos lalapit din sa iyo. Kaya sa gabi pong ito, tayo pong lahat ay lumapit sa Panginoon upang ang Diyos ay lalapit din sa atin. Hallelujah. Draw nigh to Him, He will draw nigh to you, to get a touch from the Lord is so real. To get a touch from, hallelujah, to get a touch from the Lord. To get a touch from the Lord is so real. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you, to get a touch from the Lord is so real. Hallelujah.
is coming again. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is coming again. Minsan pa, at habang inaawit po natin ito, itaas po natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon, tanda ng ating pagsuko, tanda ng ating paglapit sa Panginoon. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. To get a touch from the Lord is sorry. If we draw nigh to Him, we will draw nigh to Him. To get a touch. To get a touch from the Lord is sorry. Sabay-sabay nating sabihin, Hallelujah! Hallelujah! Oh, Jesus! Hallelujah! Jesus Is coming again. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is coming again. Kapatid, sana madama mo ang presensya ng Panginoon sa gabi ito. Na huwag mong hahayaan na lalabas tayo, aalis tayo sa lugar na ito at uuwi sa ating mga tahanan na hindi mo naramdaman yung yakap ng ating Panginoon sa gabi ito sa buhay mo. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Panginoon, sa gabi pong ito, marami pong salamat sa iyong masalita. Pagpalain mo ang bawat anak mo na nakinig na iyong masalita. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu to increase our faith, O God. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, Panginoon. As a human being, may mga kahinaan kami. As a human being, Panginoon, limitado ang aming kayang gawin. Subalit kung kami po, kung madadagdagan mo ang aming pananampalataya, the impossible things will become possible in our lives, O God. Tulungan mo ang bawat isa, anumang pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon. Patuloy mong gabayan, patuloy mong pagpalangin, at patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin sa gabi po ito. Even your servant, whom you are used to deliver your message, Lord, continue to give her wisdom, give her knowledge, O God, upang sa ganon, mas lalo pa niyong may paliwanag sa amin ang iyong masalita. Mas lalo pa niyang may parating sa amin, Panginoon, kung ano ang mensaheng gusto mong ipadaan sa Kanya para sa amin, Panginoon. Salamat po ng marami. At sana sa amin pong paglabas, pag-alis sa lugar na ito, Panginoong Hesus, naramdaman ng bawat isa ang iyong yakap, naramdaman ng bawat isa ang iyong presensya. Salamat po. Salamat po ng marami. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ng malakas, Panginoon.